DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. For 30 minutes, pag-usapan pa nga rin po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang cardiology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Paul Ketua. Good evening, Doc, and kumusta naman po? Good evening, Ma'am Elanie. Okay naman ako. Kamusta kayo? Yes, mabuti naman po tayo dito at salamat at pansamantalang tumila na ang malakas na ulan, 'di ba, Doc? At nasilayan na natin kahit papaano ang sikat ng araw kanina. Anyway, pa-Burmans na. Etong pag-uusapan natin, Doc, very appropriate para na nga rin po sa mga mahilig kumain at naghahapunan ngayong gabing ito. Napili po nating topic ay heart health at Filipino diet. Ayan, marami nga po sa atin, Doc, ay mahilig kumain, 'di ba? At karamihan rin po sa ating mga Pilipino, ang paborito, lechon, adobong baboy. Nako, Dok, paano nga po ba nakakaapekto itong mga pagkain na ito sa ating puso? Lahat naman po ng kinakain natin na-imbak or na-store sa ating katawan. Siyempre, kung marami ka pong kinakain masyadong taba o kaya mga asukal, mga Pilipino mahilig po sa rice. Yes. Tinatawag nga tayong rice-loving nation. Hindi po tayo mabubuhay na walang kanin. Siguro po naman natin yan sa mga Kastila at mahilig tayo sa mga merienda, yung mga manatamis. So lahat ng po na masasamang mga pagkain ganyan, pag nasasobrahan, pwede po magbara sa mga ugat at pag nakadami-dami na yung bara, pwede po siya mag-cause ng mga heart attack. Kung sa puso po nangyari, kung sa ulo naman po, pwede pong ma-stroke o kaya magbara yung mga ugat sa paa, for example. So hindi po siya simpleng kakain ka lang at mag-enjoy. Kailangan din po in moderation. Ayun, wag labis-labis, Doc? Dahil sabi nga natin, may bukas pa. Ayan. Kaya yung extra rice natin, baka pwede naman nating ipagpaliban muna, kung nakakarami-rami na nga rin tayo. Pero, Doc, paano nga po ba natin malalaman kung healthy or unhealthy na ang ating puso? Ano nga po bang mga indikasyon? So, una po yung pakiramdam natin. So, dapat po malakas tayo. Ibig sabihin, hindi madaling mapagod. Kung kunyari po, nung isang buwan, kaya niyo pong umakyat ng 1 o 2 palapag. Tapos ngayon po, after 1 month, parang hinihingal na kayo, baka po may problema. Isa rin pong metric na madali pong i-measure is yung blood pressure. So dapat po yung blood pressure natin, pag tayo nakapahinga, sukatin po 2 hours after kumain, less than ng 130, ideally 120 and below. Pag yun po ay namimit natin, baka po naman healthy tayo. At syempre yung pulso. So mas mabagal po yung pulso, mas relax po yung katawan, usually po mas healthy tayo. Pag kunyari po, nagpapahinga lang kayo, tapos yung resting heart rate po o yung pulso, mga 90 na 90 plus na, kung minsan, senyales po yun na hindi na po maganda. Pero syempre, kailangan pa rin po magpatingin sa doktor kasi ang katawan natin pasyensyoso. So bago po magkaroon ng mga simptomas o mga senyales, kadalasan, malala na po yung sakit. Nothing beats po yung tinatawag na preventive medicine. Kaysa sa gumagamot na lang po tayo ng sakit. Kaya magpatingin din po sa ating mga trusted na mga doktor. Kung paminsan-minsan pong may pananikip ng dibdib, Doc, maaari na po ba nating maituring na red flag ito at kinakailangan na po nating magpasuri sa doktor? O yung iba kasi, diba, tinitiis, inoobserbahan kung kailan ulit susumpong yung pananikip ng dibdib?
So meron pong mga parang characteristics na dangerous. So kunyari po, lumalabas po yung paninikip ng dibdib pag pagod Mm-mm. at nawawala po pag nagpapahinga, o kaya po yung paninikip ng dibdib hindi po ma-replicate ng pagpisil sa dibdib. So ibig sabihin hindi po siya muscle lang o sa balat lang, o kaya po yung paninikip ng dibdib meron po kasama pong hirap sa paghinga at hindi nyo po maturo. So usually pag sa puso po, ang tinatawag naming diffuse, hindi po siya maturo. Ayun po ay mga bad signs at baka po kailangan magpatingin na ASAP. Pero meron pong mga iba na atypical o hindi po ganyan yung presentasyon Mm-mm. at kailangan pa rin pong magpatingin sa doktor para lang po makasigurado. Kung yung nararamdaman po nila atypical na paninikip ng dibdib, hindi po maturo, na titrigger po ng exercise, pagkapagod at nawawala pagpahinga, pero tumutuloy-tuloy na po ng more than 15 minutes, mainam na po magpunta sa emergency at baka po atake na sa puso. Mabuti na po yung safe at na-sure natin, nagkaroon tayo ng peace of mind, na-rule out po kunwari sa isang ospital, kesa po sa bahay lang tayo at hindi natin alam kung magigising pa tayo kung natulog po. So mas maganda na po yung magpatingin para po makasigurado. Masama nga po ba talaga, Dok, na matulog ng busog dahil maaari nga daw pong bangungutin, di ba? May mga ganyan tayong naririnig. Po. So ang recommendation po is kung pwede po na hindi po nahihiga at least 2 hours after kumain para po ma-prevent po yung indigestion at hindi rin po umakyat yung acido sa stomach, paakyat ng lalamunan na pwede po mag-cause ng chest pain, pero acido lang po ito. So hindi naman po absolute yung 2 hours but yun po yung more or less. So yung recommendation nga po para po mas maging healthier tayo is kung pwede pagkakain maglakad at mag-exercise ng kahit 10 minutes. Bakit po? Kasi po pag kumain tayo at wala tayong ginagawa or nagpapahinga lang tayo, nanonood ng TV, nagsisend po yun sa katawan ng signal na sinasabi mag-imbak po siya ng kinain natin at ito po yung imbak na taba. Pwede rin po maging fatty liver. Pero kung nag-exercise po tayo, kahit konting lakad lang po, 10 minutes after kumain, nag-send po ito ng signal sa katawan na yung kinain po natin, gagamitin natin at huwag iimbak. So mas makakainan po yun sa health ng katawan. Kadalasan po yung mga kunyari po, yung medyo sedentary yung lifestyle, kakain, hihiga na, manonood na po ng TV, sila po yung maraming fatty liver kasi po nag-send po yun sa katawan ng signal na mag-imbak po para pong bear na mag-hibernate, magtatago po ng taba. Masama po. So mas maganda po gumalaw-galaw after kumain at 2 hours bago po matulog. Kung hindi naman po sila makakapaglakad-lakad pagkatapos kumain, Dok, yung iba, di ba, ginagawa tumatayo muna pagkatapos kumain o di naman kaya naghuhugas na ng pinggan. Makakatulong nga rin po ba ito, Dok? Oo, malaking tulong po yan. Basta po gumagalaw or any movement, nagsisend po ng signal sa katawan na huwag po mag-store nung kinain. Kasi po dati, yung mga primitibong tao, meron po tinatawag na famine and abundance. So pag kumain tayo, ang tendency ng katawan is mag-imbak ng enerhiya. Usually taba po yun. So kasi nga po ang ina-anticipate is magkakaroon po ng famine o walang pagkain. Pero sa kultura ngayon at sa society ngayon, wala na pong famine Lahat may pagkain tayo all the time. So basta po gumalaw-galaw tayo after kumain, magandang tulong po yun at mag-signal sa body na mag-prevent po ng pag-iimbak, pang-prevent po ng pagiging mataba at ng fatty liver, ma'am. Puntahan naman po natin, Doc, yung Filipino diet. Ano nga po ba ibig sabihin nito? Ano nga rin po ba yung nakapaloob sa tinatawag nating Filipino diet? Yung Filipino diet po, usually, yung sinasabi po ng mga lola natin, no? Bawal magutom. So kain po tayo ng kain. Madalas po sa atin, di ba po, 5 beses po kumain sa isang araw. Meron pong 3 main meals at meron pong mga merienda. Kung minsan po may merienda po sa gabi, naging 6. Midnight Ang isa snack. pa pong hallmark ng Filipino, may midnight snack pa. Ang isa pa pong hallmark ng Filipino diet, makanin po tayo talaga pong ma-rice. Kasi nga po, siguro po, nung panahon dati, medyo mahal po yung ulam at mas pinaprioritize po yung mas murang kanin. Pero ngayon, mahal na rin yung kanin.
But hindi po uncommon na makakita po kayo ng plato ng isang Pilipino na more than half po white rice at yung iba po medyo fried, no? Yung isa pa pong hallmark ng Filipino diet, mahilig po tayo sa pinarito, di ba po? Lechong kawali, fried rice, at syempre, mas maraming mantika para sa ating panlasa, mas masarap. Ang isa pa pong hallmark ng Filipino diet is ma-dessert po tayo, Okay. panghimagas. Hindi po mawawala sa any handaan or any table spread. Meron po talagang kahit anong matamis after, no? Maging prutas man yan, leche flan, o kaya banana cue. Mahilig din po tayo mag-indulge sa mga fiesta. Hindi po hindi po maiwasan na lahat po ng pagkikita, di ba po, pag sa Pilipinas, pag may bumisita o kaya meron pong meeting, Okasyon. lagi pong may handaan na overflowing ang pagkain. So, at lalo na po, isa lang po ang panlasa natin. I mean, dalawa pala. Maalat at saka po yung matamis. So, ang panglasa po natin is nakabase po sa seasoning. Mahilig po tayo sa toyo o kaya po mahilig tayo sa patis, no? Sa ibang bansa po, hindi po ganoon, no? Madalas po silang spicy, which is better than maalat. So, yung combination po ng maraming kanin, pagkamaalat ng pagkain, mahilig tayo sa pinirito, mahilig po tayo sa matamis, maraming pagkain na hindi po natitigil ang merienda. Yun po ang hallmark ng Filipino diet na pag nasobrahan, hindi rin po masyadong maganda. Carbo loading nga tayo lagi no, Doc? May pansit, may puto, may kanin, may kakanin Patong-patong pa. Opo, yung joke na ako nila yung mga iba kakain ng kanin at ang ulam may pansit. Oo. So carbs on carbs. Opo. Okay. Alamin pa nga natin, Doc, kung papaano nga po ba tayo makakapili ng healthy food, para nga po makaiwas dito sa pananakit or pagkasira ng ating puso. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kung kayo nga rin po ay may katanungan, feel free na i-post po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan.
Pagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalapagton, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Paul Ketua ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan po natin para sa mga kakatune in rin lamang heart health at Filipino diet. Dito sa ating social media account, Doc, may question ay na kung dapat nga daw po ba prutas at gulay lamang ang kainin, isda, para maging malusog ang isang tao. Opo. So, meron pong recommendation na worldwide na yung kalahati po ng plato, so 25%, kung pwede po, 50% po nung total ng plate is gulay at saka gulay at saka prutas. 30% or mas marami po yung gulay, 20% po yung tinatawag na prutas. Gulay po hindi po kasama yung patatas. Medyo masyado po kasi siyang starchy. Tapos po yung kalahati po, the rest of the 50%, meron pong high quality protein. So maganda po yung white meat. So pwede po yun yung tinatawag na chicken breast o kaya po yung fish compared sa red meat na pork and beef. So pwede naman po in moderation, but preferred po yung chicken at saka po yung fish. Tapos po yung tinatawag na may grains na may fiber. So kunyari po magra-rice kayo, better alternative po yung brown. Kasi po may fiber pa siya compared dun sa wala na po talagang fiber na white rice. Siyempre, mahirap naman po yun na magsukat-sukat habang kumakain. But yung general recommendation is 50% po ng plate yung vegetables and fruits. More vegetables than fruits. Compared sa Filipino diet na talaga po mas marami po tayong rice. 50% usually ang kinakain natin is rice. At kung mamimili man po ng rice, brown rice po. So okay lang na kumain araw-araw ng rice, Doc, kung brown rice naman yan? Or in moderation po, kung white rice, in moderation. Ibig sabihin po, siguro po sa buong plato, 20% lang po ng buong plato yung white rice. Pero kung preferred po or mas maganda po is brown rice or anything na mas mataas po yung fiber like mga quinoa, medyo mas may kamahalan lang po. Balikan natin yung nabanggit nyo kaninang protein, Doc. Isa sa mga easy access para sa ating mga Pilipino ay ang itlog na isa sa mga source of protein. Okay rin lamang daw po ba, Doc, na araw-arawin ito dahil kung ayaw ang ulam, pritong itlog, tortang itlog, nilagang itlog ang kinakain ng ating mga kababayan? Pwede naman po. So actually, kung wala po kayong karamdaman, 1 to 2 eggs a day is okay. Maganda po yung itlog. Actually, marami po siyang protina. Meron din po siyang mga vitamina na wala po sa ibang mga food groups. Yun nga lang po, pag mataas na po yung cholesterol o kaya po medyo may sakit na po sa puso, may mga nagre-recommend po na 4 eggs a week. So, hindi naman po yun absolute number. So, usually, sabihin po namin, ito yung kinakain mo, gawa tayo ng mga lab test, tingnan natin yung cholesterol. So, pag kunyari masyado nang mataas, sabihin namin, magbawas ka ng itlog,
tingnan natin po sa next determination ng blood test kung meron po bang effect. So, but in general po, 1 to 2 eggs per day for a healthy man or woman is okay. Okay naman po siya. Okay. Puntahan na nga rin naman po natin ang mga inumin, Doc, 'di ba? May ilan na hindi sapat ang tubig para sa kanila. After kumain, nandiyan ng juice, soda, coffee, tea. Okay nga rin lamang po ba ito o makakaapekto nga rin po ito sa ating puso? So, yung pinakakalaban po ng katawan natin is yung sugary drinks, no? So, kunyari, meron tayong sa ating kultura, meron tayong wrong notion na pag sinabing juice, laging healthy. Pero alam po natin na yung mga artificial juices ngayon, puro asukal lang po yun. So, kung gusto po natin maging healthier, iwasan po yung mga sugary drinks. So, kung iinom po tayo ng kape, ideally, wala pong added sugar. So, black. Pwede naman pong may konting sugar, but if you add sugar po, it's medyo bad na. Ganun din po yung mga soft drinks, no, kung pwede, wala rin pong sugar. So, meron pong mga iba na piniprefer po nila yung merong artificial sweetener. So, maganda naman po yun. Kaya lang po, medyo mas matamis yung artificial sweetener kesa po sa sugar. So, yung tendency po ng tao na nag-drink ng may artificial sweetener is medyo natatakam po sila sa rice, napapakain po sila ng mas maraming rice. Kaya po, kuminsan pag uminom tayo ng mga drinks na meron pong artificial sweetener, medyo napapalamon po tayo ng kanin eh. So kasi po yung palate natin nasasanay po sa matamis. So in general po, mas maganda po yung water. Pag uhaw, uminom, wag naman pong sobrahan. Wala pong absolute number, no? Hindi po totoo yung 8 glasses. But kung uhaw, iinom. So kung mas mainit, mas marami pong iinumin. Pag hindi naman uhaw, wag pong iinom. So, at syempre po, kailangan po nating alamin kung may sakit tayo sa bato. So, baka naman po may sakit na sa bato, sobra-sobra na po yung tubig, magmamanas naman po tayo. So, in general po, iwasan talaga po yung sugary drinks. Mas maganda po yung wala. How about yung mga beer naman daw po, Doc? Para sa ilan, parang feeling nila mabilis daw po silang matunawan kapag umiinom mo nito. Although, hindi naman daw po araw-araw. Oo nga po eh. So, kaming mga cardiologists, meron na pong statement, yung beer po talaga or any alcohol is bad for the heart. No? Toxin po siya, direct effect po niya sa puso is mairita yung puso. So, meron naman pong benefit. So, for example, inom po ng alcoholic beverages, may pong lesser evil na tawag na wine. Kasi po, kunyari yung red wine, meron po silang mga chemicals na galing po sa grapes na antioxidants na good naman for the body. But syempre, meron pa rin siyang alcohol. No? So yung alcohol, maliban po sa pagiging toxic sa puso or medyo lason sa puso, carbs din po siya. So alam niyo naman po, meron po tayo katagang pag uminom ng marami, nagkakaroon ng beer belly, di ba po? So yung pag-inom, kasi nga para din po siyang soft drinks, inom din po ng carbohydrates, masastore din po siya as beer belly or taba. No? So, para po sa mga cardiologists, masama po talaga yung alcohol. Kung hindi po maiwasan, pumili na lang po tayo ng wine. At kung pwede po, 1 drink a day lang. At wala pong binging. Yung iba kasi, sabi, hindi po ako uminom ng 1 linggo, inom ako ngayon ng 1 bote. Hindi po pwede yun. Sama po. Okay. Alamin naman natin ngayon, Doc, kung ano naman po ba yung mga lutong pagkaing Pinoy na makakatulong sa ating puso, 'di ba? Nasa proseso nga rin po ba 'yan ng pagluluto? Does it really matter, Doc, kung inihaw 'yan, nilaga, sinigang, or ang tawag dito, steam? So sa ibang Asyanong bansa, marami po sa kanila na mas masarap, nasasarapan sila or mas masarap sa kanila yung steam o kaya grilled. So yun po yung healthier. No? So kasi po wala pong additional mantika. Yung problema po sa Pilipino, mahilig po tayo sa fried at mahilig po tayo sa murang cooking oil. So yung recommended po worldwide, kung pipili po tayo ng cooking oil, is canola or olive. Medyo expensive na mga oils, pero sila po yung mas maraming good fat. Siyempre, yung olive oil po, hindi siya kagandahan pag piprito talaga kasi madali po siyang mag-evaporate. So, canola po. So, kunyari po, pupili tayo ng, meron po akong mga pasyente, kunyari sa Bicol, ang nataas po ng cholesterol nila kasi mahilig po pala silang maglagay ng gata at napakaraming gata. So, yung pang prito nila, gata, o yung gulay nila, gata. So, malaki pong bagay yung pagluto. No? So, kung kaya nating iwasan yung
added oils, kasama na po yung gata, mas healthier po. So tama po kayo, grilled, o kaya po baked, o kaya po boiled. Yun po yung mga better alternatives. So kung itlog, wag na po magprito. Pwede naman pong i-boil, mas healthier po ito. Kung kakain naman po tayo sa labas, sa karinderya o sa restaurant, Doc, ano po ba yung mga recommendation natin para makapili tayo ng healthy food na makakatulong nga po sa ating puso? Siyempre po, kung kaya nating wag po mag-fast food, yung pinakamabilis at saka po pinakamura, kadalasan po hindi po sila ganun ka-healthy. Kasi po sinasacrifice po yung convenience, yung ease ng pagluto. Kunyari po, kumain po tayo ng french fries o kaya kumain tayo ng burger. Hindi po tayo masyadong mabubusog, and yet pwede po tayong kumain ng 1,000 calories na katumbas po ng 1.5 meal na hindi naman tayo nabubusog. So pumili po tayo ng mga restaurant o kakainan na nag-offer po ng totoong pagkain, yung lutong bahay, meron pong gulay, at kung kakain po tayo at meron pong protina, sana po chicken or fish po instead of pork or beef yung pipiliin. At syempre, alam niyo naman po sa restaurant, lagi pong merong soft drinks. So iwasan po sana natin yung temptation na umorder ng soft drinks at mag-water na lang po para po maging mas healthier tayo. Magpapasalamat po ang ating future self sa atin in the future sa mga decisions natin ngayon. Ayan. Speaking of decision, Doc, tuwing kailan nga rin po ba tayo magde-decide or sabihin natin, tuwing kailan nga po ba natin dapat isinasama yung ating pagpapacheck up, lalong-lalo na yung ating puso kapag po ba may family history lamang tayo ng may sakit sa puso or may nararamdaman na? Ay, hindi naman po. So dapat po as early as possible. So sa Makati Med po, pwede po kayo pumunta kahit once a year. Kahit any age po, kasi meron na po kaming mga pasyente na teenager pa lang o kaya in their early 20s na medyo obese na po. At kasi nga yung ating diet at saka yung lifestyle natin napaka-sedentaryo. Wala na po tayong ginagawa kundi mag-cellphone, hindi na po nag-exercise. At saka yung iba naninigarilyo, nagbe-vape, yun po ay mga bad. Ulitin ko po, ang ating katawan pasyensoso. So madalas, bago po tayo magkaroon ng mga mararamdaman or simptomas, malala na po yung sakit. Marami po kaming test sa Makati Med na pwede pong i-offer na preventive. At hindi po tayo magsisisi kasi po, kunyari po may nakita tayong problema at naagapan at na-reverse, mas malaki pong ginhawa yon at syempre tipid kumpara po sa in the future. Gagamutin na lang natin yung medyo sira na nating mga organs o katawan. Last message po natin, Doc, sa ating listeners and viewers regarding nga po dito sa ating discussion na heart health and Filipino diet. Thank you, Ma'am Melanie. So, alam ko marami tayong mga bad habits. Ang pinakamadali po is huwag po tayong kumain ng sobra-sobra. Bawasan po ang kanin. Kung pwede po, wag na po tayong mag-merienda. Isipin po natin na lahat ng kinakain natin, kung masama at sobra, maaari po magdulot ng sakit na katulad po ng mga ibang pasyente namin, 30 pa lang may maintenance na. Ayaw naman po natin mangyari sa atin yon at sa ating pamilya. So kung kayo po meron po opportunity na magpunta po sa Makati Med, madali lang po magpa-schedule ng konsultasyon at madali po magpagawa ng mga lab tests. At garantisado po yung mga result accurate at yung expert opinion po ay may bibigay sa inyo para po hindi kayo magkaroon ng malalang sakit in the future. Salamat po, Ma'am Melanie. Thank you once again sa ating cardiology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Paul Ketua. May mga gusto nga rin po ba tayo, Doc, patiin or pasalamatan? Binabati ko po yung mga kasama ko sa Makati Med, yung mga co-doctors ko po na everyday naghihirap para po sa ating mga kababayan para po maging mas healthier ang mga taga Makati at mga karatig na bayan. Thank you, Ma'am Melanie. Maraming salamat po. Luzon, Visayas at Mindanao, yan po ang kabuuan ng ating discussion about heart health and Filipino diet. Mapanuri nga po tayo sa ating mga kakainin at syempre kung kayo nga po ay may iniindang karamdaman, wag pong mag-atubili na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Maaari pa rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number para sa inyong health concern sa numerong 8888
0917-818-8999 or visit their website sa makatemed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful!